Reprel. Yield more lang malakas. Ayan. Ayan ang mga uway ng 937 yan. Puskol. Ka-farmers kamanan ka magsasak. Ayan, ipapakita ko sa inyo yung dirty panicle. Mayroon akong pinicture kanina dun. Ito to, kusang sumibol dyan sa pilapil, nandito sa gilid. Ito, consider ito as second generation. At sa pilapil, ayan, ang kadalasan kasi niyan yung supot, yung unfully exerted, na hindi productive na sa silong ang mga to. Yan, hanap tayo. Yan. Yung mga nahuli na lumabas na, lalo't second generation, ganyan yung dirty panicle. High nitrogen, kadalasan, ito, marami dito. Kasi dito yung mababang parte. Kaya nakabukas yan, no. High nitrogen. Ito, dirty panicle to, diba? Wala naman tayong rest bag, wala kayong nakikita. At hindi naman sisirain ng kwan ito. Ang RC222 ito. Diba? Yung sinabi natin, may seedborne disease. At itong seeds naman natin ay galing na sa paulit-ulit. Hindi naman galing sa kwan na to. Diba? Hiningi lang natin para subukan. RC222 ito. Yan yung sinasabi ko, nagkakaitim. Bakit nagkakaitim? Sabi ko nung kwano, yan no, lumalabas pa lang yung iba. Ito yung dirty panicle. Kaya nga, ang suggest ko sa inyo, kung bumibili ka ng binhi, siguraduhin nyo na galing sa mga certified seeds, yung rehistrado ng The Evil Rice kung sa government, yung mga certified seed, ayon ay tinanim na registered seeds. Hindi yung galing sa, pag hindi galing sa certified, pag galing sa certified ay mahinang klase na yon. Pag galing pa yon, lalo kung hindi naman naalagaan ng mabuti, okay lang, sana kung marunong kayo mag-alaga. Tapos yung tawag doon, lalo na kung inulit-ulit, yun yung inulit-ulit, galing pa ulit sa itinanim na galing sa certified na, inulit nyo ulit. Okay, ganyan, maraming lalabas na ganyan, dirty panicle. Diba? Wala na yan, hindi na magkakalaman yan. Okay, sa susunod, alam nyo na, kalinis naman ng malinis yung plug lip shape, matibay hanggang puno. Pag tignan nyo yan, okay, pero may daladalang seedborne disease. Okay, seedborne disease na yung seeds o high nitrogen. Okay naman kung kasi RC222 ito, yung iba naman wala. Kaya yan yung sisira. Tapos yung climate, ayaw nang sumikat yung araw, mas prone siya sa ganito, dirty panicle. Ayan, okay, magkakaliwanagan na tayo. Inbred, hindi nakalusot, RC Super 222 na hindi ko naman sisiraan ito kasi
Sinubukan lang natin, hiningi natin na galing mismo sa, ayan, galing na sa, hiningi lang natin sa, hindi galing sa seed grower po ito. Para makita lang natin, maganda kung mayroon tayong ganito. Nakikita natin sakit dito sa aking palayan. Kasi nasa experimental itong palayan natin para matuto tayong lahat. Okay, kaya nga hindi isa yung tinatanim natin. Hindi na natin hinahangad yung sagad-sagad na ani. Ito lang ay para may bahagi sa inyo lahat ng ating nalalaman. Kaya ang dami nating protocol adjustment. Okay, ayan, picturean na lang natin. Sirang mayroon tayong stem borer yan. Automatic yan na borer yan pag hinugot natin putol. Ngayon, ang sama ng panahon, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ang sama ng panahon, nagkakaamag kaagad oh. Ayan, yan naman ang sinasabi ko nyo. Kapag dahon yan, napakakapal sa baba, itong amag na to ang sisira sa puno. Nakatabi niya. Kung ang kakapal ng mga dahon, kaya minsan nauulmog yung sinasabi nyo, yung ganyan. Yung palaging umuulan tapos yung mga old dahon, mahina yung puno, high nitrogen kayo, ay aamagin. Kaya kung umulan na yan, babagsak na yan, okay? Kung mahina yung puno ng palay ninyo, ayan o, maraming sumisingit yan. Ayan, yung mga old na na yan, whitehead ito, tignan nyo, nagkaamag ang pangit ng panahon, hindi pa sumikat ang araw. Pag binunot natin ito yung sinasabi ko sa inyo para ma-identify ninyo kung na-stem borer yan, kinain na ng uubusin yan, hindi na lalabas yung uod yan. Kung may ganito kaya, wag nyo nang hugutin para hindi lilipat, hindi makalabas yung uod hanggang maanin nyo na, nandyan lang sa loob. Okay, kung mayroon kayong kaya magkalaliwanagan tayo. Iba yung dirty panicle, pag hinugot mo yun, hindi mo mahugot, healthy hanggang baba. Unlike sa na-stem borer, ito, kita nyo, iba yung kulay ng puno na, namatay na. Nandito yung putol nun sa loob. Yun on, layo ng putol. Nahugot na. Ayun yung putol. Okay, yan na. Ito yung sinasabi nating whitehead. Okay, magkaliwanagan tayo. Tapos yung kinain naman ng rice bag na butil, paila-ilan lang yun na butil. Okay, kung mayroong present ng rice bag, nakikita nyo, hindi ganyan na buo na naubos. May pa isa-isa lang. Kung walang present ng rice bag yan, dirty panicle sa panahon yan. Tapos ito, may pulse smooth na dito kasi dito bumabagsak yung may sakto, may tawag doon, high nitrogen. Tapos may amag na doon, automatic prone na sa pulse smooth. Yan yung pulse smooth. May pulse smooth na tayo dito, tanggalin natin para hindi na kumalat. Ayan, ito lang naman, nauhay. Basta nag high nitrogen kayo, basta nagka-pulse smooth, automatic yan, high nitrogen na banda dito lang sa pababa. Okay, ang tibay na variety LP, pero nagkaka-pulse smooth, ibig sabihin sumobra na yung nitrogen content dito sa gilid. Okay, ito yung LP 2096 natin, nandito na tayo ngayon sa nakahiwalay. Kasi baka magbibilang tayo ng butil. Okay, kaliwanagan na tayo, maganda at magkakaroon ng sakit. Sabi ko nga, mas gusto ko pa may sakit yung palayan ko dito para ma-explain ko sa inyo at yung mga insekto. Okay, katabi natin S603. Maiksi lang yung kasi wala sa timing. 2 times lang yan nagabono, kaya kahit hybrid ka pa, kung kulang sa sustansya, yan lang ilalabas na uhay ng palay mo. Kaya sayang, wag ka na mag hybrid kasi tatalunin yan ng inbreed. Okay, cut natin. Ito yung long pin natin. Sabi ko sa inyo nga, pag nagkalaman na, halos wala na kayong makitang espasyo dito. Pero sayang nga, dinaanan tayo ng bagyo. Kaganda sana. Wala sanang ganyan, nasugat. Automatic yan, masusugat yung dahon. Kasi ang hybrid may kalaparan at makapal. Sasaluyan ng hangin. Tapos nagkikis, gaganyan yan, stress. Biglang sumikat yung araw, stress yan, tatamaan ka ng sugat. Pero
Sabi naman ng iba, may tolerance kagaya ng SL. May tolerance sila sa bacterial leaf blight. Pero tignan natin. Basta naman nabuo yung batok, okay. Tama yung sinasabi nila. Kahit sa ibang variety, yan yung sinasabi nila. Yung ibang hybrid company, mayroon silang tolerance sa ganito. Kahit magkaganyan, kayang pabuuin yung batok. Pero mas maganda pa rin iyang i-achieve natin yung parang ganyan, RC222. Na hindi man lang tinamaan dahil yung i-explain ulit natin, manipis. Kahit tamaan ng hangin yan, naggaganyan, ay hindi nasusugatan, matibay talaga sa punggal at bakterya. Yan sinasabi na ng agronomist natin yan, si Ma'am Dulce. Shout out sa kanya, maraming salamat din sa group chat natin sa kanyang pagbabahagi. Okay, thank you Ma'am Dulce. Okay, cut muna natin sa pinakamababa ngayon, kaya binuksan ko to. Okay, kaya nga tingnan nyo, medyo may tumagilid dito, mababa dito parte, para magkaliwanagan tayo, para masundan nyo. Nakikita nyo yung mga hindi productive teller, yung mga sowi na maliliit na nahuli. Kaya isusum natin. Nandun na, ipapakita ko sa inyo. Yun na yung mga nagkaka-dirty panicle. Ayan. Maganda nga yan, hindi na sana kukunin ng combine harvester. Okay. Ayan, ayun o. Kita nyo, high nitrogen. Basta high nitrogen. O, ayun. Kita nyo, mga dirty panicle na yan. Yan, madaling kapitan ng bakterya. Ayun. Supot. Sa Ilocano ba? Yan, madalas yan sa hybrid. Okay? Kaya hindi rin pwede yung sobra-sobra na nitrogen protocol natin sa dry season. Nasabi ko nyo, hindi tayo gagamit ng urea para masundan nyo na. Yung 17, bibilhin ko yung puro 17 at 1620 at 0060. Ang gagamitin lang natin hanggang matapos. Kasi may sulfur na rin yun. Nakita ko ang taas ng sulfur, okay na yon. Kaya lang gumagamit tayo ng 2100 dahil sa kailangan natin yung sulfur. Okay na yon. Ito, pinakamababa, yan yung LP 2096 natin. Maglalaro na ito. Medyo mas mabagal na to, na mahinog dahil alam nyo na ay nasaktan itong plug leaf shift natin. Ito yung pangalawa. Kaya hindi na tayo pupunta sa dulo. Nakabukas naman yan. Nakabukas na yan. Binuksan ko na. Ang lambot ng lupa. Ayan o, tinutusok ko. May tubig sa ilalim. Okay. Tapos kailangan yung hindi palaging babad sa tubig. RC222 yan. Basta nakita nyo na yung halong ganyan na walang blight. Pero ang problema natin ngayon sa RC222, siyempre inulit-ulit mayroon tayong bacterial panicle. Dirty panicle. Okay, cut muna. Ganda nito. Lungpin 97 natin pag yumukuan yan. Pero sayang, kapal nito. Sira yung plug leaf shift natin. Ayan o, tignan nyo, RC222 ulit yan, naisingit. Hindi tinamaan, kaya makita nyo na kung ano yung diferensya sa inbreed at hybrid. Tinamaan yung sa lakas ng hangin, tinamaan. Tapos ang pangit ng panahon, umuulan na naman ayaw sumikat ng araw, mas mahina ang hybrid sa pangit na panahon. Nangangailangan yan ng mas malakas na solar radiation. Okay. Ang iksi ng sayang itong hybrid na katabi natin. Tangkad ang tangkad ng katabi natin, sukatin natin. Hanggang dibdib din yan. Kasi mas mababa itong sa kanya na lupa. Pero tignan nyo yung linabas lang na uhay. S6003. Wala pang kwan yan. Pag binilang nyo yan, baka kwan yan 50, 100, 150. Mahirapan pa sa 200. Okay, cut na natin. Scaring. Sa kabila nakakita tayong black bag. Ito yung sisira sa kaya niya kagatin. May black bag dito sa RC222 sa katabi natin. Ayan, yung mga sisira lang, rice bag at saka black bag, kadalasan sisira ng uhay. Okay. Ayan. Yung magpapahina sa ani natin, itong super 222 na to. Okay.
na hiningi lang naman natin. Expected naman na kon para makita ko lang. Ayan. May bacteria panicle. Nandito tayo sa gubat. Meron di maiwasan na oh. Meron siya. Yan na. Okay, nagkaliwanagan na tayo. Ito, pag hinugot natin, hindi mahugot. Hindi yan na borer. Mabilis lang yan sana. Kung na borer yan, mabilis lang puputi. Ito, matagal na dyan. Ayan, okay. Skiring. Ng panahon, umuulan na. Daming tama nitong kon natin. RC222 natin, naabutan lang sa manang panahon. Yan, umuulan naman. Nandun yung araw, ayaw sumikat. Tignan nyo, yung napagpag noon, mayroon na. Yung talagang nangitim na. O nasalubungan. Kasi nga, di ba pinakita ko noon na umulan, nasalubungan. Ayan. Sabi ko sa inyo, hindi na mahulugan ng karayom sa kapal. Ayan. Lalo dito. Ayan, kasi nga nagkakalaman na yan. Pero ang problema natin, ayan, yung mga nangingitim, may dirty panicle, hindi siya maganda yung purity niya. Dahil nga hindi na galing sa registered seeds. Okay, galing sa inulit. Ayan, para maituro lang sa inyo, ayan, sinasakripisyo natin yung ating palayan para masundan nyo lang. Okay, ganun si Agritipeds. Hindi na iniinda yung malakas na ani po yan. Importante maturuan kayo. Pero sa awa ng Diyos naman, sa ating pagbabahagi, hindi naman tayo nagpapatalo sa ani dito. Tayo pa rin ang pinakamalakas umani. Dahil nga marami tayong paraan. Yan na, pag nagkalaman ito, parang RC222 ito, RC402 ito, na hindi mahulugan ng karami. Yun lang, mayroon tayong dirty panicle dahil hindi na siya quality seeds. Okay, yun yung may mga halo na. Yan, kadalasan, at may seedborne disease. Yan, yung kwan natin. Yan. Kasakaling hahabol ito, baka habulin niya yun. Naglalaro ng mga may green pa, hindi naman natin pwedeng ipaani na may green. Diba, walang tama ng bacterial leaf blight kahit dinaanan na ng hangin at sama ng panahon. Ang problema lang ngayon, madali nang tamaan yung uhay nito ng bacterial panicle. Yan o, nagkakabatik-batik na. At ito, pag nakita nyo may mga batik yan, yan nung nag-open nung napagpag at nasalubungan nung sumikat ang araw. Yan, itlog naman ito ng, ayan o, itlog ng kalabang insekto. Andyan sila sa dahon. Okay, sharing is caring. Hope marami tayong natututunan sa ating pagbabahagi sa inyo. Magandap lang ng aral hanggang sa ma-perfect ang pagpaparming. Walang perfect pero may taas nyo yung inyong ani ng malakas. Kapal na nito pag nagyukuan. RC222 natin na meron halong kwan, yung mga mas matangkad, nakikita ko orig RC222. Yung mga matatangkad na mas malaki ang butil, nakita ko ng diferensya kasi tinitignan ko yung katabi natin. Yun yung orig na RC222 registered. Yung medyo mas maliit yung butil, yun yung Super 222. Okay, sa susunod naman bibilangin na lang natin yung uhay, yung malaking uhay sa katabi natin, meron yan lalabas, at yung uhay ng Super 222 na hindi rehistrado sa DEPL rice. Yun, yung para makita natin yung kaibahan. Okay, ganoon na lang, sharing is caring. Cut na natin. Maraming salamat. Okay, puntahan nyo yung YouTube channel natin, Agritipeds PH. I-upload ulit natin ito. Shoutout sa inyong lahat, sa mga admin natin dyan na andan tumulong. Okay, sama-sama tulong-tulong itaas ang ani at kita. Bye-bye. Na-observe natin sa LP, kahit may tama na, malakas ang tolerance niya sa kwan. Kahit may tama na yung dahon nga, yan. Dahil sa patuloy na pag-ulan, sama ng panahon, tumataas yung nitrogen content sa kauulan.
Tapos yan na kuwan na, tawag doon na sugatan na, ay nabubuo pa rin yung batok niya. Yan, kaganda kasi ng seed setting ng long pin. Okay, lalo ito hindi tumangkad dito banda. Ayan, dito mas matangkad SL at RC222. Yung plug lip shift niya medyo maiksi. Napakaganda. Ayun oh, maiksi lang yung plug lip shift. Isang dangkal lang, mahigit isang dangkal. Ang ganda, mahinog. Kaya susubukan natin sa dry season yung hindi na tayo gagamit ng urea para makita nyo rin. Pero sa mga madaling matuyuan, gumamit po kayo. Dito kasi sa lowland, yan ang problema. Madalas pag umulan na, alam nyo yung mga dito sa lowland, mataas ang nitrogen content dito sa lowland. Tapos panay pabira ng urea ay magkakasakit yung kanilang palay. Walang pangontra na pampatigas na potassium. Okay? Ayan. Subukan natin sa susunod sa dry season. Marami tayong uling experiment. Abangan nyo. I-upload natin yun sa YouTube channel Agritipid. Yung gusto ma-add sa group chat ay mag-PM lang kayo. PM nyo yung account natin, April Banalsuge. Okay, inactivate na natin. At yung Aris Warrior account din po natin yun. Just in case ma-hack yung isang account natin, ay mayroon tayong backup. Di ba ang ganda ng lungpin? Sumasagad siya hanggang batok kahit tamado na yung kanyang plug lip shift. Okay, wala kayong makitang full smooth. Doon lang kanina yung pinakita ko doon sa pinakamababang bahagi, doon nababalaho yung combine harvester rotovator, ay nitrogen na yung nandun, nagkaka full smooth dahil nga mababa yung nitrogen. Alam niyo naman, nitrogen magaan na component yan ang sustansya, sasama yan sa daloy ng tubig. Okay, ganun na lang, sharing is caring. Ito naman katabi niya, nagkakalaman din itong SL3988 natin. Ang ganda, sana puro nila itong SL3988, ang ganda. Pero okay, mag-alala, uulitin natin to sa dry season, itong SL3988 na ang SL Agritech Corporation. Bibili tayo, uulitin natin kung ano yung kaya niyang ibigay sa batang na itanim. Kasi nga sira yung scheduling natin dito. May ginagawa yung irrigation canal, late dumalo yung tubig, nakapagpunla na lahat, doon natamaan lahat. Kaya tawag doon, naurong lahat, kaya nag 30 days mahigit yung mga patanim natin. Expected mahina na yung sowi. At ang mapapansin nyo dito, makapal, malalaki ang butil, makapal yung balat. Kaya kahit may rice bag man dyan, nanganak na rice bag, hindi kayang sipsipin na yan kasi makapal yung balat niya. Malambot lang yung pantusok ng rice bag. Kaya yan naman ang bintahe ng malalaki ang butil at makapal yung balat. Ayan no, bilis mahinog. Sana to kung sumikat ang araw. Ayaw sumikat eh. Ganyan yung kahaba yung butil ng SL 3988. Kaganda to, pang world record ito kung kuan sana. Maganda yung kanya. Pang world record itong ganitong butil ng palay. Ang lalaki. Tapos nagbilang pala tayo nung nakarang araw doon. Sasama din natin ito na i-upload. Yung nabilang natin sa 11.5 inches, yung pinakita ko na sa group chat ng Agritipid PH, 513 na butil sa isang uhay. Yung may sukat na 11.5 inches, 513 na malalaki. At yun, yung seed settings niya kung saan nakakabit yung ganito niya, parang yan, napakalinis. Yung parang ganyan, no, sanga-sanga niya nakakabit dyan sa main. Mayroong siyang 21 na ganyan, 1,
2, ganun. Yung nabilang natin. Yun yung lumabas na butil, kaya marami na yon. Tapos ang lalaki. Halos kung ikumpara natin sa inbreed variety at ibang hybrid variety ay times 2. Ang dami ng butil. Tapos ang lalaki. Times 2 yung butil sa ibang variety. Ay, talaga malakas umani ito. Pang world record. Ayan. Tignan nyo yung butil niyan. Yan, mahigit 500 yan pag binilang natin. Ayan. Lapit na tayo magpaani. Sabi ko nga sa inyo kung, ayun, matakpan na ito. Nakaganyan na yan. Magbabaw na yan. Magpapaani na tayo. Parang ganun, oh. Yung nakahalo dyan sa gilid. Nagbaw na. Mabigat na. Buo na hanggang batok. Pangit ng panahon, sayang itong mga kon natin. Naabutan tayo ng siyam-siyam na. 'Di ba? At least kon lang tayo dito, makaani lang tayo ng yung gustong dito naghahangad ng kon na. Kasi matanda na itanim itong palay natin. Sharing is caring. Cut na natin. Mga ka-grillbits, para maintindihan nyo, ganito po kasi yung GSR line. Yun yung mga naging problema. Okay? Tayo naman, nakakaani tayo dyan ng 180 ganyan. Tapos 160. Ganun sa GSR line variety. Ang nagiging problema sa GSR line, kaya napamahal tayo sa hybrid. Kasi nga, nagsawa na tayo sa ganung ani. Gusto na natin yung 200 pataas palagi. Kaya nga lang, sumasablay tayo sa scheduling. At yung panahon na sisira sa atin. Yung kunyari, yung gusto mong sagaran hanggang dito. Hanggang batok, ito, 30% yan. Hanggang dyan, 30% ng batok. Yan. Gusto mong sagaran ng pagpapahinog hanggang dito. Ang problema sa GSR line, dito naman, babawiin dito yung lakas ng ani sana. Magiging mapayat ito, banda na. Pag nai-skin dry na yan, nadadry, kasi matagal pa naman yan na mahinog, ay pumapayat. Unlike dito, ayan, unlike dito sa SL variety, yan, mga SL variety, longpin variety, at ibang hybrid variety, kahit isagad mo dun, paabutin na lang yung 100% nakasagad. Hindi mo hindi liliit yung butil nito. Kung ano yung hubog niya na nahinog na nakita mong ganyan, kahit may skin dry yan, hindi siya liliit. Okay, unlike sa GSR line, nagiging machok. Tapos, kung kulang ka pa sa potassium, machok. Ito talaga, hindi mo maiwasan, papayat. Kaya yun yung magpapahina naman ng ani niya. Okay, unlike dito sa mga hybrid na hindi madideform yung butil niya kahit may skin dry hanggang dito. Kaya yun, doon yung mga bintahi ng mga hybrid na mabibintog. Okay, ganun po yan. Sharing is caring.